Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang asasin na may ilang oras na lang ang itatagal dahil sa inilagay na lason sa kanya, ginamit nito ang natitirang sandali upang hanapin ang may kagagawan. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2021 na pinamagatang Kate. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa batang si Kate, na kinuha ni Varric sa ampunan at pinalaki habang sinasabak sa isang matinding pagsasanay upang maging isang napakahusay na asasin para sa kanyang pribadong grupo sa maruruming gawain. Isang araw, binigyan si Kate ng misyon ni Varric sa Tokyo na itumba ang isang opisyal ng isang malakas na sindikato ng Yakuza. Sa kanyang ilang taong pagsasanay, isa ng mahusay na mamamatay tao si Kate at mabilis na umakyat sa itaas bago pa dumating ang kanyang target. Sanay si Kate sa kahit anong uri ng labanan, maging sa paggamit ng lahat ng uri ng baril bilang hinasa siyang mabuti, ngunit biglang may batang lumabas na ayaw niyang may nasasangkot sa kanyang gawain. Nag-alangan si Kate na ituloy ang misyon, subalit pinilit itong magpaputok habang mayroon pang pagkakataon. Labag man sa loob, itinuloy ni Kate ang pagpatay sa target sa kabila ng mayroong bata sa malapit. Matagumpay man ang misyon, sinira nito ang kanyang personal na code na pagbabawal sa pagpatay kapag mayroong bata, na nag-iwan sa kanyang emosyonal na kaguluhan sa nagdaang 10 buwan. Dahil dito, hiniling niya kay Varric na magretiro na bilang mamamatay tao at mamuhay na lang ng normal, pero nangako itong tatapusin muna ang huling pinuno ng sindikatong Yakuza. Isang gabi, habang nasa isang bar si Kate, may nakilala siyang lalaki na nagngangalang Stephen. Naging magaan ang loob niya sa lalaki at isinama ito sa kanyang kwarto, pero inalam niya ang pagkakakilanlan nito. Nakatanggap din siya ng mensahe para sa kanyang huling misyon at agad isinagawa upang dito natapusin ang lahat. Gamit ang galing nito sa pagiging sniper, handa na sana siyang itumba ang pinuno ng Yakuza na nagngangalang Kojima, subalit bigla itong nakaramdam ng pagkahilo dahilan ng hindi niya natamaan ang target. Bago pa maging bigo ang misyon, sinubukang habulin ni Kate ang Yakuza sa kalagayang may hindi magandang karamdaman. Nakakuha siya ng sasakyan at ito ang ginamit para habulin ang target, ngunit lalong lumala ang pagkakahilo nito na humantong sa kanyang pagkakabangga. Nang magising si Kate, naroon na siya sa isang ospital at napag-alaman sa doktor na nakakaranas ito ng acute radiation syndrome, o sa madaling sabi, nalalasan ang katawan niya ng isang uri ng chemical element na polonium. Naalala ni Kate na kagagawan ito ng lalaking nakilala niya sa bar, at dahil dito unti-unting sisirain ang katawan niya hanggang bawian ng buhay na magtatagal na lang ng ilang oras. Kaysa unti-unting mamamatay ng walang ginagawa, balak hanapin ni Kate ang may gawa nito sa kanya at ginamit ang doktor upang bigyan siya ng gamot na pansamantalang magdudugtong sa kanyang buhay. Matapos nito, hinanap niya ang bahay ni Stephen upang alamin ang dahilan ng panglalasan sa kanya sa pagbabanta nito sa kanilang buhay. Inamin ng lalaki na inutusan lang siya ng nagngangalang Sato na may ugnayan sa Kojima clan kapalit ng kanilang kalayaan. Agarang nakipagkita si Kate sa handler upang ipaalam ang nangyari sa kanya, ngunit ang lasong nilagay sa katawan nito ay masyadong malakas at wala pang antidote. Nalaman ni Kate na kapatid pala ni Kojima ang taong target niya sa Tokyo. Hinala nitong paghihiganti ang lahat kung bakit siya nilason, kaya plano niya ngayong hanapin ang may gawa nito sa kanya, ngunit dinalaan siya ni Varric na masyado itong mailap. Nagsimula si Kate sa nakuhang impormasyon sa kinaroroonan ng nagngangalang Sato. Pinasok niya ang isang restaurant na walang paligoy-ligoy kundi alamin ang dahilan ng panglalasan sa kanya. Sumusunod lang daw ito sa utos, subalit nang alamin ang kinaroroonan ni Kojima, hindi raw nito alam. Dumating ang mga tauhan ng Yakuza pero napilitang sumuko ng hawak ni Kate ang kanilang boss, ngunit ayaw pumutok ng baril nito dahilan ng napalaban si Kate sa kanila na sobrang dami. Ganun pa man, napabagsak niya isa-isa ang kalaban at napag-alaman sa natitirang buhay na may pamangkin si Kojima na posibleng nakakaalam sa kinaroroonan nito. Agarang nagtungo si Kate sa isang konsyerto kung saan matatagpuan ang batang nagngangalang Annie. Nang makita niya ito, naalala niyang ang bata ang anak ng kanyang pinatay sa Osaka. Itinamba ni Kate ang mga tauhan ng bata at dinukot ito palayo sa lugar, na sinubukan pang tumakas pero nahuli niya rin si Annie nang pinaputukan ng baril. Gustong gamiting bitag ni Kate ang bata para lumabas si Kojima, ngunit wala itong numero sa pinuno ng Yakuza na kanyang tiyuhin bukod sa nagngangalang Renji, ang top advisor nito.
Tinawagan nila ang opisyal ng Yakuza clan upang ipaalam ang pagdukot niya sa bata kapalit ng kanilang boss, pero hindi umaasa si Annie na magpapakita ang tiyuhin dahil ni minsan wala itong pakialam sa kanya. Bigla namang nakaramdam ulit ng pagkahilo si Kate kaya naghanap sila ng banyo habang sa mga oras na yun inihahanda na ni Renji ang mga ipapadalang tauhan na tila may ibang pakay. Bumili na muna ng kailangan si Kate para sa sugat at nagtungo sa pampublikong palikuran para gamutin ang sarili. Nakita ng bata ang mga peklat sa katawan niya at sugat na hinangaan nito. Matapos makapaggamot itinali ni Kate ang bata sa loob dahil ito lang ang paraan upang maging ligtas siya. Pagkatapos nagtungo na si Kate sa isang kainan para mag-antay, maya-maya pa dumating na doon ang mga tauhan ni Renji at pinalibutan ang buong paligid. Malinaw ang sinabi niyang dapat kasama nila si Kojima pero wala ito roon. Alam na ni Kate ang mangyayari kaya inunahan na niya ang mga Yakuza. Napalaban siya sa grupo na humantong sa napalibutan ito at pinagtulungan, pero nakagawa ng paraan si Kate para makatakas kung saan isa-isa niya ring napatumba ang mga kalabang nakakalat sa lugar. Nakatakas din ang bata sa banyo na saktong dumating ang namumuno ng grupo na si Shinzo. Akala ni Annie ligtas na siya sa dumukot sa kanya ngunit balak pala itong ipapatay ni Renji, sa kabutihang palad dumating si Kate at nailigtas ang bata. Paparating na rin ang pulisya sa lugar kaya nagmadali na silang tumakas. Sinundan siya ng bata na gustong sumama sa kanya dahil nanganganib ito sa sariling pamilya. Ayaw siyang problemahin ni Kate dahil si Kojima lang ang pakay nito bago man lang mamatay. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng konsensya matapos isipin ni Annie na ang tiyuhin ang pumatay sa kanyang ama. Binalikan ni Kate ang bata pero bigla na naman itong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Agaran niya ring naagapan ang sarili sa gamot at inamin na malapit ng mamamatay. Alam na ng bata kagagawan ito ng kanyang tiyuhin kaya niya ito hinahanap. Gusto siyang tulungan ni Annie na maisakatuparan ang kanyang paghihiganti sa tiyuhin dahil gusto niya rin itong paghigantihan para sa ama. Wala nang ibang makakapagturo sa kinaroroonan ng pinuno ng Yakuza kundi si Renji. Nagpunta sila sa penthouse kung saan nakatira ang kasintahan ni Renji upang alamin ang kinaroroonan nito sa pamamagitan ni Annie para makapasok. Hinanap ni Kate kay Jojima ang kasintahan ngunit wala itong balak magsalita. Nang makahanap ng pagkakataon tinangkang agawin kay Kate ang baril niya. Pilit niya din itong nilalabanan subalit magaling pala si Jojima sa hand-to-hand combat dahilan ng nahirapan ang assassin na talunin ito. Sinubukang tumulong ni Annie gamit ang nakuha niyang baril habang patuloy ang dalawa sa paglalaban. Si Kate ang tinamaan ng bata sa pagpapaputok at inagaw ang baril sa kanya. Nang papatayin ni Jojima si Kate na iligtas din ito ni Annie na takot sa nagawa kaya pinahinahon siya ni Kate. Matapos nito, may nadiskubre si Kate na baril na nakatago sa loob ng fridge na maaari niyang magamit. Nalaman na din ni Annie ang kinaroroonan ni Renji mula sa teleponong nakuha. Maya-maya pa, hinarang nila ang sasakyan ni Renji kung saan isa-isang pinatumba ni Kate ang kanyang mga tauhan sa loob. Sinubukan pang tumakas ni Renji pero wala na itong mapupuntahan pa. Sinubukang pangaralan nito ang bata sa pagtatraidor sa sariling pamilya. Ikinagalit ni Annie ang sinabi nito dahil ang totoo sila naman talaga ang nagtangka sa kanyang buhay lalo na ang pagpatay sa kanyang ama. Inalam na lang ni Kate ang kinaroroonan ni Kojima at papalayain siya, subalit wala rin itong alam kung saan nagtungo bukod sa iniwang salita patungkol sa pamilya. Biglang nagka-idea si Annie sa kinaroroonan ng tiyuhin at agarang umalis. Tinawagan naman ni Kate si Verek upang ipaalam na tatapusin na niya ngayon ang ipinangako matapos mapag-alaman ang kinaroroonan ng Yakuza boss. Gusto siyang tulungan ng handler pero tumanggi na ito dahil mamamatay na din naman siya. Sumakay ng taxi ang dalawa para magpunta sa The Hills, ngunit tumanggi pa sana ang driver pero napilit din nila ito nang may nakatutok ng baril. Pagdating sa lugar, na matatagpuan ang lumang bahay ng pamilyang kinalakihan ng magkapatid na Yakuza na wala masyadong nakakaalam. Pinaiwan na ni Kate si Annie dahil ayaw niyang makita ng bata ang gagawin, pero mapilit ito na gustong tumulong. Kinausap siya ni Kate at pinapaintindi na marami pa siyang panahon para kalimutan ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Sumunod din si Annie habang tumuloy na si Kate na nakaramdam na naman ng pagkakahilo buti na lang meron pa siyang natitirang dalawang gamot. Nang maayos na ang pakiramdam nito pinasok na ni Kate ang bahay at natagpuan nga roon si Kojima. Alam ni Kate paghihiganti ng pinuno ng Yakuza ang paglalason sa kanya, ngunit nadiskubre nito na si Renji pala ang may pakana ng lahat. Dahil gusto nitong makuha ang kapangyarihan sa pamumuno ng kanilang clan,
Nakipagtulungan siya kay Varric na kanyang handler upang makuha ang pinapangarap kabilang ang pagtatraidor sa kanya. Sa mga oras na yun, dumating si Varric sa labas kung saan naiwan si Annie. Sinabi niya ang katotohanan sa bata na ang itinuturing niyang kaibigan na si Kate ay siya ring pumatay sa kanyang ama noon sa Osaka. Sa loob, labis na pinagsisihan ni Kojima ang pag-aabandona noon kay Annie sa panahong kailangan siya nito. Tanggap niya ang kaparusahan pero gusto niyang mamatay ng may dignidad. Hangad lang din ni Kate na tapusin ang misyon sa pagpatay sa pinuno ng Yakuza. Nang isasagawa na niya ito narinig sa labas ang putok ng baril na ikinagalit ni Annie nang makita siya sa paggamit sa kanya para mapatay ang buong pamilya. Sinubukan itong kausapin ni Kate ngunit sa galit ng bata binaril siya nito at sumama kay Varric. Habang nagdidilihiryo naalala lahat ni Kate ang mga pinagdaanan niya bago ito naging isang mahusay na assassin. Hindi niya pala talaga pinatay si Kojima at ibinigay ang nalaglag na huling shots na magdudugtong sa kanyang buhay. Sa ngayon, dinala ni Varric si Annie sa headquarters ni Renji na ikinagulat nito, para sa balak niyang gawin ding isang assassin kapalit ni Annie. Wala palang alam si Varric sa paglalason ni Renji kay Kate na ikinagalit niya dahil ito ang kanyang pinakamagaling na assassin, pero sa kabila nito tinanggap niya din ang kasunduan nila na maging parte sa Yakuza clan na kanilang pamumunuan. Samantala, patungo na ngayon sa kanila si Kate sa tulong ni Kojima. Sinalakay nila ang headquarters ng traidor na Yakuza sa isang matinding bakbakan kasama ang mapagkakatiwalaang mga tauhan ng Yakuza boss. Nababahala si Varric sa pag-atake dahil alam niya ang kakayahan ni Kate na hindi nito kakayanin. Alam na rin ni Annie ang katotohanan matapos marinig na si Renji pala ang traidor sa kanilang pamilya. Patuloy namang nakikipagbakbakan si Kate kasama ang mga tauhan ni Kojima, ngunit nalagay sila sa alanganin na sitwasyon na muntik na nitong ikinamatay. Buti na lang dumating ang Yakuza boss at iniligtas ito gamit ang espada. Tinangkal ng tumakas ni Varric at pinaiwan si Kenji upang harapin sila, pero napatay ang lahat ng tauhan niya pagdating ni Kojima. Upang mapatunayan kung sino ang binabangga nito, binigyan siya ni Kojima ng patas na laban gamit ang espada. Minaliit nito ang matanda na hindi siya isang samurai at pinapangatawanan ang hangad niyang palitan ito sa pwesto, pero agad siyang napatay ni Kojima at pinugutan. Sa kabila nito, isa-isa namang pinabagsak ni Kate ang mga tao ni Varric habang nag-aantay ito sa loob hawak ang bata. Matagumpay na napatay ni Kate ang lahat ngunit nakaramdam na ito ng panghihina. Ganun pa man, kailangan niyang mailigtas ang bata at humingi ng kapatawaran kay Annie sa nagawa sa kanyang ama noon, ngunit inuudyukan ito ni Varric na buong buhay niyang pinagsisilbihan na itinuturing lang pala siyang kagamitan. Mula dito tinapos ng dalawa ang lahat sa pagdudwelo kung saan pareho silang tinamaan at nakatakas si Annie ng ligtas, pero masyadong napuruhan si Varric sa tama na humantong sa kanyang kamatayan. Agad namang tinulungan ni Annie si Kate na nahihirapan matapos kumalat na ang lason sa buong katawan, pero masaya na siya ngayong bawian ng buhay na napatawad na siya ng bata sa nagawa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!